akin po yung isi-share ko yung sa yung communion ko, yung tinatawag natin na yung Passover. Kasi yung communion or Passover kasi diba, is marapit na mangyari yung tinatawag natin diba na Holy Week. So, iginaganap yun bilang pag-aalala ka diba sa kamatayan ni Cristo. So, yung communion na tinatawag natin na Passover, kahit nga diba sa ibang churches, kahit may tatanong natin, diba yung communion or tinatawag natin Passover is, familiar, ano sila doon, alam nila yung word na yun kasi nga, yun nga yung ginaganap tuwing Holy Week. Now, ano nga diba yung communion or Passover? So, what is communion? Yung communion po is yung remembering Christ that inaalala natin yung kamatayan ni Cristo sa pamamagitan ng paggawa. Yung paggawa na yun is, ibig sabihin ng communion in another term, yung means, ibig sabihin communication with God. Ibig sabihin nagkakaroon ka ng communicating with God from the word communion. Now, yung Passover, yung Passover and Communion, same sila ng event na pangyayari. Pero yung meaning nila, di ba magkaiba? Kasi yung Passover is yung passing over, which is yung nangyari dun sa time ni Moses na yung angel of death. Di ba nagkaroon sila ng Passover that time kasi nga di ba sa kanila, utos yun ng Diyos sa Israel na kailangan magkaroon sila sa bawat household, magkakaroon sila ng pagkain ng unleavened bread. And then yung yung tupa. And then yung, di ba yung dugo is i-shed nila dun sa may, sa hamba ng nila, sambahayan nila. So yung na yun is yun yung tinatawag na Passover kasi na di ba passing over, which is yung lalagpasan sila ng angel of death. Now, hindi yung Passover na nangyari ngayon during sa time nga di ba ni Moses, is nangyari yun even ng Old Testament. Ano ba yung nangyari sa Old Testament? Kasi yung nangyari sa Old Testament, yan yung during sa panahon ni Cristo na yun nga yung tinatawag natin na upper room. Kung ano yung nangyari sa upper room, ginanap nila Cristo yun. So, hindi pa siya tinatawag natin na communion kasi si Cristo is hindi pa nasa-sacrifice nun. During nung nangyayari yung upper room. So, dun sa upper room na yun, kasama niya yung mga apostol ni Cristo is madami nangyari. Di ba dun pinaliwanag ni Cristo yung about sa katawan niya, yung unleavened bread and yung wine. So, here na yung communion, ito yung remembering Christ that ibig sabihin communicating with God. At saka yung for the remission of sins once and for all. So, ano ba yung meaning ng remission of sin? Kasi di ba si Cristo, nung pagkatapos mangyari yung upper room, namatay si Cristo sa krus, sa Calvary. So, yung nung namatay siya, niremark sa ating lahat bilang Kristyano is kaya ka nabubuhay sa mundo is at tinubos ni Cristo yung kasalanan mo sa krus ng Calvary. So, sa yung una doon na, yung sacrifice, yung word na sacrifice, diba, He is the sacrifice for salvation of the humankind. Ibig sabihin, yung salvation na, yung pag-sacrifice na, diba niya yun, diba nagkaroon ng kahirapan si Cristo nung time na yun, bago siya mamatay, nakaranas siya ng hirap doon, nung bago pa siya ipako sa krus at mamatay doon. So, yung nangyari sa kanya is para sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundo. And kaya nga kailangan nating alalahanin yun. Kasi hindi nga biro yung ginawa ni Cristo dun sa krus ng Calvary. Diba wala siyang, kung ano yung will ng Diyos, sinunod niya. Kaya nga, dapat for yung payment is kailangan mong alalahanin si Cristo. Dun sa paggawa, may paggawa yung pag-aalala sa kanya. So, paano ba yung nagsimula yung communion? So, yung ngayon sa panahon ng Passover, sa panahon ni Moses, mababasa po natin yung sa Exodus chapter 12, dinitalyo na yung about sa unleavened bread na walang levadura. And, di ba, nagkaroon sila ng communication with God sa mga household. So, ano po ba yung original practice? Yung original practice na tinatawag po natin. Yung original practice, ito yung yung paggawa ng kung ano ba yung nakasulat sa Biblia. Since, di ba, ito yung tinatawag natin na past revelation. Kasi yung tinawag na past revelation is matagal na sa ating naibigay yung revelation na yun, yung mensahe na yun. Pero di ba dahil nga sa ibang nai-interpret nila yung paggawa or yung paliwanag doon sa pagpapartake ng communion or Passover. So, ang nangyari, yung past revelation na yun is pinapaalala sa atin kung ano ba yung tunay na paggawa
before ng 2,000, after ng 2,000 years ago, kung ano ba yung nangyari kay Cristo 2,000 years ago. So, yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Nag-sacrifice siya. So, itong original practice is, yan yung una yung unleavened bread. Ano po ba yung unleavened bread? Itong unleavened bread sa Tagalog, di ba? Walang limadura. Yung unleavened. So, yung Exodus chapter 12 verse 8 na walang halo or ano man. And yung Matthew chapter 26 verse 17. So, dito may ano siya, yung immediate symbol and spiritual portrayal. Kasi di ba yung, bakit siya tinawag na unleavened bread? Tinawag mo siya na unleavened bread kasi dahil nga, yung katawan, sinisimbolo siya sa katawan ni Cristo. Yung katawan ni Cristo is wala siyang kasalanan. Yun yung tinatawag natin na sinless body. Walang kasalanan si Cristo. And kaya, yung spiritual portrayal niya is yun yung pure word, yung salita. Kasi diba si Cristo yung salita. So yung kinakain na unleavened bread, siya yung nire-represent nun. So yung sunod nga diba is yung wine red. Yung katulad nga diba nung nasabi nila kanina is yung blood, like, yung katawan, yung bukod sa katawan nga diba ni Cristo, nandun yung blood na, which is sacrifice na kasama nga diba yun yung dugo. Ibig sabihin yung dugo na yun, sinless blood yun. So, in spiritual, tinatype yun na Holy Spirit. So, once nga, di ba, na umiinom tayo ng wine is, ng red wine is, nagkakaroon tayo ng init. Ibig sabihin, nung nire-represent nun yung Holy Ghost na natatanggap natin. Umiinit nga, di ba, tayo kapag nakakatanggap tayo. Ayan, yung right partaking nga po ng bread, yung breaking the bread and sharing the cup. Yung pag-break nga, di ba, ng bread, yan po yung pagbibigay mo sa iba. Kasi di ba, sacrifice yung ibig sabihin no? Ibig sabihin, yung manifestation, ibig sabihin, inaaral mo yung mensahe. Tapos, kinakain mo yung ibig sabihin, minamanifest mo kung ano yung nakakain mo, bibigay mo yung sa iba. Kasi nga, hindi mo pwedeng sarilihin lang yung nakakain mo or nalalaman mo. Kaya, yung word of God, isi-share mo sa iba. So, sabi na yung, di ba madaming tao nga, di ba nagsasabi na pwede ba mag-partake yung tao kapag makasalanan yung tao? Kasi di ba, pwede ba mag-partake yung tao kung makasalanan? Ang sagot kasi doon is pwede. Kasi di ba tayo is, tao tayo and nagkakasala tayo. So yung kasalanan na yun, si Cristo, di ba, nagkasala siya. Walang kasalanan di ba si Cristo? So, dahil nga di ba, tinubos ni Cristo yung kasalanan natin, yun yung pag-aalala. So, may bahagi tayo na kaligtasan doon kapag